Yan, kasi hindi nakikita yung, yung video. Okay, dito tayo sa Mark 12. Start po nating verse 29. No, ano bang topic natin ngayon? Regarding po ito sa willpower. No, willpower. Sabihin nga natin willpower. Willpower. Okay po. Ang willpower po ay actually hindi sapat para maligtas ka. No, hindi ito sapat. Kasi ang ino-offer po ng Diyos ay spiritual power. Tandaan niyo po ba Ephesians chapter 3 verse 20 na hindi sapat yung yung mga New Year's resolution, hindi ka mababago niyan eh. Ang problema kasi hindi naman yung willpower lang, kung hindi yung spiritual. Walang makatatalo sa demonyo kasi spiritual sila. Ngayon, pero kapag yung faith natin ay walang backup ng willpower, talo ka rin. No? Paano ko nalaman? Tingnan nyo na lang. Ang daming tumanggap ngayon. No? Pagkaraan ng isang taon, backslide na. May problema ba sa faith? Hindi. Kasi nung tumanggap sila, yung iba nga tumanggap pa ng tongues eh. Di ba? Pero pagkaraan ng isang taon, 2 taon, wala na. Talo na. Bakit? Kasi walang willpower. No? Hindi mo naman masabing walang spiritual power. Malakas nga eh. Meron nga eh. Ang problema, hindi tumatagal. Kaya nga sabi ni Jesus, I pray na sabi niya gano'n na mamunga kayo at yung bunga niyo ay manatili. Tapos sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naman faith lang yun eh. Kasama yung willpower doon. At sabi ko po sa inyo mga kapatid, may mga bagay na hindi natin makukuha sa prayer. Hindi mo matatanggap sa prayer kapag mahina ang willpower. No? Yung una nga eh, ilang camping na dinaanan natin, ang dami pong mga tao na talagang umiiyak. Na sinasabi, nakataas pa 2 kamay. Pati 2 paa. No? Sabi niya gano'n eh, Lord, ibibigay ko sa iyo yung buhay ko, ibibigay ko sa iyo lahat-lahat. Pero after ilang buwan, minsan nga, araw pa lang eh. Wala na. Bakit? May problema ba sa faith niya? Hindi. Gusto ng heart niya. Pero walang willpower sa likod ng faith. No? Kaya tingnan po natin dito. Ngayon, hindi nire-require ng Diyos na yung faith lang eh. Kasi faith without action is dead. Ang sabi niya, whosoever will come. Ano yung will? Di ba willpower yun? Yung will, sarili mong kalooban. Whosoever will come. Will come. Yung desisyon ko, ito yung gusto ko, ito yung pinili ko, ito yung pupursigi ko, ito yung pupush ko, ito yung gagawin ko. At sabi niya gano'n, kung magawa mo yan, whosoever will, yung may willpower, come. Sabi niya gano'n, hindi ko itataboy, tatanggapin ko. No? Nalala niyo ba yung time na sabi ni Elijah kay Elisha, yung kanyang apprentice, sabi niya gano'n iwan mo na ako dito sa Gilgal. Ngayon, sabi ni Elisha, hindi ako papayag. Pinauwi ka na nga eh. Isipin mo, pinauwi ka na. Tapos pumunta na naman, I think sa Bethel yun. Sabi niya, alis ka na rito, umuwi ka na. Sabi ni Elisha, hindi kita iwanan. Si Elijah, masungit. Anong gagawin mo kapag kami masungit kang pastor? Alis ka na ng simbahan? Masungit si Elijah. Ngayon, kung wala kang willpower, mawawala ka sa kalooban ng Diyos. Mawawala ka sa blessings ng Diyos. Mawawala ka sa gusto ng Diyos. Tapos nagpunta sila, I think, dito sa may Jericho. No? Tapos meron pa isa rin, Jordan. Sabi gano'n na, dyan sa 3 lugar na yan, laging sinabi ni Elijah, kay Elisha na, umuwi ka na, wala mo na ako. Pero 3 times, sinabi ni Elisha, di kita iwan. Magstay ako. No? Kahit na, ano bang kanta yung nasasaktan na ang kalooban, hindi pa rin, ano bang kanta yun? Jasmine, ano ba? Ha? Nasasaktan ako, baby. Yung kumbaga kahit na nasasaktan ng damdamin pero magi-stay pa rin ako. No, may kantang ganyan eh. Ano ba yun? Yung kumbaga tinitiis mo na lang yung tao. Ano ba yun? Kung ako na lang sana ang yung minahal, tingnan mo, alam mo. Yung sinabi niya na ako dito ako nakikinig na lang sa mga kwento mo, paulit-ulit lang. Na kumbaga parang nagtitiis na lang, no? Ngayon, ang ginawa po nitong si Elijah, sabi niya, umuwi ka na. Tapos andar na naman sila. Sabi niya, umuwi ka na. Tapos andar na naman sila, umuwi ka na. Pero 3 times, sinabihan ni
Elijah si Elisha na, umuwi ka na. Pero nung bandang huli, no, 3 times sinabi din ni Elijah na, di kita iiwan. Alam niyo, yung mga marriages yung mga kasal, yung pag-aasawa, meron na kasing sumuko eh. Kaya naghiwalay. Pero kung mag-i-stay ako. Alam niyo ba, dito rin sa Bible eh, ay, ito nga, tulad sinasabi natin. Pero tingnan niyo, after niyang sabihin kay Elijah na, di kita iiwan, napagtagumpayan niya lahat, yung sakit ng kalooban, yung hirap ng kalooban, biglang, nung ending na, sabi ni Elijah, dahil nagtagumpay ka, anong gusto mo? Anong gusto mong makuha? Nakukuha niya? Doon natin nakukuha yung reward after nating mapagtagumpayan yung mga kondisyon. Doon mo lang maririnig yung sasabihin ni Elijah, what do you want? Pero kasi iba, nalala ko dati, meron pong isang tao na gusto niya mag-gitara. Sabi ko, gano'n kadarating mo pa lang no? Kasi nag-backslide siya. Gusto niya kagad bumalik sa paggigitara. Sabi ko, magpakita ka muna rito. Pakita mo munang si Lord ang pinupuntahan mo, hindi yung paggigitara. Hindi naman kita pwede ilagay kagad sa gitara. Sabi niya, sige Kuya Boy, naintindihan ko. Ano nangyari? Wala pang 2 linggo, di na bumalik. Bakit? Walang willpower, di niya gusto. Gusto lang niyang tumugtog, pero hindi niya gustong nakukuha niyo mga kapatid. Kaya, ito yung sinasabi ng Bible. Simulan po natin sa 29, Mark chapter 12. Sabagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong isip, ng buong lakas. Tingnan niyo, hindi niya sinabi yung heart mo lang. Kasi, meron kang desire, pero walang action para makuha ito. Walang mali sa pagkakaroon ng desire. Tama lang naman lahat, di ba? Ngayon, sabi nga niya ganito kung anong desire ng heart mo, ibibigay niya. Yes. Pero, sabi niya rito, parang hindi sapat yung may desire ka lang. Kasi yung desire na walang action sa likod, patay. Ang sinasabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hindi pala sapat yung puso. Sabi nga ng torpe, may gusto ako sa kanya, ilab ako sa kanya, pero walang aksyon. Kaya nga torpe. Nakukuha niyo mga kapatid. At tayo po ay torpe minsan sa mga kahilingan natin sa Diyos. Bakit? Kasi walang aksyon. No? Sabi niya gano'n, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. So, 2 na. Ano yung kaluluwa? With all of your mind. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, yung buong devotion mo. Tapos ang sinabi pa niya rito, hindi pa sapat yun, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Kasi pwede mo palang ibigin ng Diyos na nasa heart mo lang, and yet walang lakas. Walang sa isip. Pwede pala yun. Kaya hindi pala yung sabi niya, tanggapin mo si Lord sa heart mo. Yes, we are saved by grace, by faith. Yun lang. Pero, hindi ka mananatiling ligtas kung sabi nila hindi na raw kailangan sundin yung mga sa Old Testament. Yung mga utos sa Old Testament. Hindi na raw kailangan sundin yan kasi nasa dito na tayo sa New Testament. Walk by faith. Subukan natin gawin ito. Alin? Sige, tanggapin mo si Jesus sa heart mo. And yet, patuloy mo nilalabag yung 10 commandments. Do you think masasave ka? Hindi. Kasi walang action dun Dahil naniniwala ka sa puso mo na si Jesus nga ay namatay at muling nabuhay, therefore, gagawin ko ito. No. Hindi ako magnanakaw ng tingin, na hindi ako magnanais na gawin ito, hindi ko siya papatayin, hindi ko siya pagsisinungalingan. Something na pag wala yung willpower, tingnan nyo, ano ba sinasabi mo, Kuya Boy? Naulit ko na lang Ang daming gustong maligtas at ang daming lumapit kay Lord. Pero after 2 months, after 1 year, after 2 years, wala na. Andun pa rin naman yung faith
Hindi nawala, pero nawala na siya sa Panginoon. Bakit? Kasi walang willpower na magpatuloy. Kasi tingnan niyo po, sinasabi ng Diyos, hanggang saan ba ang pagpapatuloy ko? Ang sabi niya, hanggang sa point ng kamatayan. Oh. Alam niyo ba yung ginagawa ng mga tao na yung papatayin na? Yung noong unang panahon na isisilya elektrika, ay hinihila, kinakalagkad. Kalbo na sila. Kasi lalagyan na ng yung silya electrical nga eh. Papakainin yan. Sige, kain sila hanggang gusto nila. Pagkatapos kakalag ka rin na. Yung iba, alam niyo, wala ng lakas. Yung iba naman, lumalaban. Bakit? May willpower pa silang mabuhay. Kaso, bakit pagdating sa mga Kristiyano, napakahina ng willpower? Minsan sinasabi natin, yung willpower na yan, yung faith mo eh. Oo. Pero kung mahina yung willpower mo sa likod ng faith mo, at yung pagpe-pray mo, tingnan yung mga kapatid, oh. Sige, sabihin natin, nagpapatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon, na meron kang hinihiling sa Diyos. Sige, may hinihiling ka sa Diyos. Alam niyo po ba, na kapag ka yung willpower natin ay mahina o maliit para makuha talaga yan, hindi mo rin makukuha eh. Bakit? No? Parang ganito. O sige, magpe-paint tayo ngayon . Halimbawa ako, magpe-paint ako. Ano bang gusto ko? Ay, gusto ko nga ng kotseng bago eh. Bakit? Yung sakyan ko, ang dami ng mga umiilaw-ilaw eh. No? May nakalagay doon, pangit, pangit, pangit. Kung ano na lumalabas eh. Ngayon, siyempre, nagdi-desire ako ngayon. No? Pero alam ko, kung ito ba tututukan ko, o kalahati yung puso ko, or parang nakuha niyo mga kapatid, ito ba ipagpe-faith ko talaga with all of my heart, na nalalagyan ko ng aksyon na pupunta ako doon sa showroom nung kotse at magle-lehans-lehans ako o tinatamad akong magpunta, kayo na lang, magpe-pray na lang ako. Walang action dyan eh. Ibig sabihin, oo nga, desire mo, pero yung willpower mong makuha, hindi ganun kalakas. Alam niyo po, may mga tao po akong nakita na nagkasakit sila. Tapos nalaman ko may sakit siya. Ganyan, sabi ko, pa-doktor ka na. Sabi niya, nagpa-doktor na po ako. Iniinom mo ba yung gamot mo? Sabi niya, iniinom ko po. Sabi ko, bakit di mo, halatado ka eh. Hindi ka nainom ng gamot eh. Bakit di ka uminom ng gamot? Para lumakas ka, para gumaling ka. Sabi niya, nagpe-faith po ako eh. Tingnan niyo, talagang andun yung... Although hindi ko ina-advise kasi kanya-kanyang faith. Pero alam niyo mga kapatid, may mga nakikita akong gumagaling kahit walang gamot. Na pati ako nagtataka, lakas ng nito, faith nito. Pero totoo lang, hindi yung faith, lakas ng willpower niya. Bakit? Gumaling eh. Gumaling eh. Nang hindi siya, nakuha lang niya sa pag-faith. Pero kasi yung faith, pag walang malakas na willpower sa likod, wala. Kasi kung talagang mo yan, sasabihin mong ganun, no? Kung talagang gusto mo yung sasakyan na yan, bago matapos ang taon, meron ako. Yung talagang tatayuan ko to. Yun ang faith mo. Pero sa totoo lang, yun din yung willpower mo. Yung willpower mo at saka spiritual power, nag-mix. Anong tawag doon? Di faith. Nakukuha niyo mga kapatid. Nasabi niya ganun, to the point of death. Magtitiis ako. Saan nakalagay sa Bible pa yung mga willpower na yun? Tingnan mo, sino mang gusto sumunod sa akin, buhatin niya sarili niyang cross. Aba, bubuhatin yung sarili niya ba? Pagkapagod ka na, kung mahina ang willpower mo, ano gagawin mo? Bibitawan mo yan. Iiwanan mo yan. Paano kung puro abono ka na? Puro kumbaga, ikaw, sunod-sunod na yung klase mo. Sunod-sunod na yung requirements sa'yo. Paano na yung ministry mo? Kung mahina ang willpower mo, yes, nandun ang faith mo. Tingnan mo, nagtatangs ka, kaya ka na-save eh. Pero kung mahina yung willpower mo, hindi ka tatagal sa ministry. At ulitin ko po, nung andyan na yung parang tinatanggihan na si Elisha, no, muwi ka na. Tapos sa susunod, muwi ka na. Tapos sa susunod, muwi ka na. Tapos ito pa, nakita niya, di ba? Nakita niya si Elijah. Sabi niya ganun, okay, nakapasa ka ng 3. Napasa mo yung nire-require sa'yo. Anong gusto mo?
Doon lang tayo matatanong ng Diyos na okay, pasado ka na. Aba, hindi naman pala pwedeng basta-basta na lang. Kailangan mong pumasa. Kailangan mong pumasa sa giving mo, sa faithfulness mo. Hindi pwedeng lelembot-lembot dito. Kailangan matatag ka, matibay ka, at malakas ang loob. Bago ko pumunta riyan, no? Mag-bookmark na tayo kasi minsan baka makalimutan ko. Doon po sa Baler, meron pong mga tao doon kaming kakilala at maglagay lang ako ng trivia sa inyo rito. Nung unang panahon, unbeliever pa ako, kasama ko si Pastor Danny, nandoon kami sa Baler. Meron pong nabalita na meron pong mangkukulam doon na, siyempre, ang mangkukulam gumagamit ng manika, di ba? Parang stop toy lang yan eh. Yung ginagawa nila, parang damit lang yan yung parang kinortehan lang, may kamay, may paa, may ulo. Pagkatapos nun, yun ang tutusok-tusokin mo daw. Ngayon, nabalitaan namin, meron daw nagtitinda ng manika, pangkulam. Bakit? Kasi yung manika daw niya, nanganganak. E di, nagtingi lang kami ni Pastor Danny, ganyan. Sabi ko gano'n, tignan nga natin. Hinanap namin kung sino yung nagtitinda. No? E ngayon, ayon naman doon sa source ko, at saka sa source niya, totoo, na, alam niyo kung magkano? 50 pesos lang. Bumili na kayo. 50 pesos lang daw. Yung anak nagkakaroon ng maliit na manika, lumalaki daw yun eh. Ngayon, ang point ko, ngayon, dumating ang time, may mga mangkukulam daw dun sa Baler na born again. Alam niyo, ginawa nila? Tinuro nila yung mga kapwa nilang mangkukulam. Binulgar. No, buti hindi sila napatawag sa Senado eh. Kasi, sila, ito, yan, kasama ko yan, kasama ko yan. Sabi lang gano'n. Meron pa daw nga yung kinukwento nila na, hindi, pinapakiramdaman ko baka ayaw ng Diyos sabihin na ito eh. Ngayon, yung isa, na born again, na mangkukulam, biglang nag-testify sa isang simbahan. Sabi niya, ang pinakamahirap kulamin, sabi niya, ay yung mga malalakas ang loob. Unbeliever yung mga kinukulam, may supernatural power siya, demonyo nga lang. Sabi niya, ang pinakamahirap daw kulamin, sabi nung dating mangkukulam, ay yung mga malalakas ang loob. Unbeliever yun na malakas ang loob. How much more kung believer? Anong epekto ng malakas ang loob ng believer na yun? Kaya nga nakalagay po sa Biblia yan, resist the devil and he will flee from you. Pagka tinatanggihan mo, ayoko tong sakit na to, ayoko tong kahirapan na to, ay ang hirap mong kulamin. Hindi ka makukulam. Hindi ka tatalaban. Bakit? Nalala ko yung pinsan ko Bago siya mag-asawa yung isang pinsan ko, sabi ko gano'n, parang kinukulam ka. Kasi nanggagamot ako ng kulam. No? Ano nangyari? Lumalala. hindi naghagamot. No? Ngayon, sabi ko, parang kinukulam ka. Sabi niya gano'n, tinignan niya ako, sabi niya gano'n, paano mo nalaman? Gano'n, masisense mo naman yun Alam niyo mga kapatid, may nagsabi po na kaya lang hindi siya tinatalaban ng kulam kasi malakas ang loob. Totoo pala, magkaibang case yun Dahil malakas lang ang loob, hindi ngayon siya talaban ng kulam. Unbeliever yan. Lalo pa kaya yung mga believers, malalakas ang loob. Na kaya nilang mag-resist the devil and he will flee from you. Basta ayaw mo, hindi ako magpapahadlang, hindi ako magpapatalo, hindi ako magpapagapos, hindi ako magpapapigil. Mahirap kang kulamin ng demonyo. Pero problema kasi, yung iba nga binulungan lang uwi na ako. Asan ang willpower doon? Tapos hihiling-hiling ka sa Diyos lalong hindi ka makakatanggap kasi yung nag-decide na hindi kita iiwan, second time, hindi kita iiwan, third time, hindi kita iiwan, yun lang ang sinabihan na, anong gusto mo ngayon? Ano ang kahilingan mo ngayon? Dahilan ba yun sa mapanalanginin siya? Parang hindi kundi yung malakas ang loob niya, malakas ang willpower niya. Ito pa, nung sinabi na lang ni Elisha na ang gusto ko, 2 times ng anointing mo. Sabi niya kay Elijah, alam niyo sumagot si Elijah, paano ko sinabihan ni Jasmine si Johnny, bago tayo pakasal, 5 kotse muna. Paano halimbawa? Ngayon sasabihin Johnny, hirap naman nun. Sige, okay lang, maghihiram naman ako. O, di na utakan. Pero yung grabe naman, ang hirap naman ito. Alam niyo mga kapatid,
Sino nagsabi na ang hirap naman ang kahilingan mo? Si Elijah. Sabi niya, mahirap yung hinihiling mo. Pero sabi niya, nevertheless, kung makikita mo ako, kung yung eyes mo nakatutok sa akin, kung tititigan mo ako na hindi ka lingon-lingon sa iba. Sabi niya, ang isang nag-aararo ay dapat diretso lang. Ang sinumang sumusunod sa akin na palingon-lingon ay hindi karapat-dapat. Nalakad pa naman ako Hawak ko pa naman yung araro Pero sabi ni Lord, kung palingon-lingon ka, wala ang focus mo sa ministry mo. Wala ang focus mo sa trabaho mo. Hindi ka karapat-dapat. At alam ng demonyo yun. Alam ng demonyo yan. Na hindi ka focus. Kaya sabi ni Elijah, mahirap yung hilingin mo. Nevertheless, kung makikita mo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, kung makikita mo ko, hanggang sa pinakahuli, kung makikita mo ko, makukuha mo. Ano nangyari? Kung pag-aaralan po natin, 2 beses ang himala ni Elisha kaysa kay Elijah. Mas malaki ang ministry ni Elisha compare mo kay Elijah. At ito pa nga patay na nga siya, anointing, hindi pa nawawala sa katawan niya, hanggang sa buto. Di ba nung may hinagin sa kanya? Ano nangyari? Nabuhay. Magandang gawing sementeryo. Pero tingnan nyo sabi niya gano'n, wala na siya rito sa mundo, patay na siya, kalansay na siya, and yet, lumalabas pang anointing sa kanya. Grabe ang anointing niya. Nakuha niyo mga kapatid? Si Elijah, parang hindi nga gano'n Si Elijah nga na naduwag pa to kay Jezebel No? Pero sabi niya gano'n, nevertheless, kung makikita mo ko, kung tutok ka sa akin, makukuha mo yan. Alalahanin natin ang inoperan ng anong gusto mo. Yung nakatagal. At hindi ka makakatagal kung wala kang willpower. Amen po ba? Kaya nga sabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. Yung buong puso, sapat na yung para maligtas ka. Pero I doubt kung manatili kang ligtas, kung mahina ang pag-ibig mo o mahina ang desire mo o mahina yung willpower mo na ano man ang mangyari, magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya gano'n, ito pa. Ito ang pangalawa, yun ang una. Ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Alam niyo ba na mahirap din ito na iibigin ko yung kasama ko, mahirap kasama. No? Iibigin ko niyan dahil lang sa gusto mong sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, yung isa pong disipulo, hindi ko matandaan kung sino to Paano bang namatay? Kalat yan sa Facebook tsaka sa YouTube. Paano bang namatay yung mga disipulo? Si Pedro, pinako siya na nakabaligtad. No? Si John, pinakulukan, hindi naman namatay. Wala naman sinasabi rito paano siya namatay. Si Pablo, pinugutan daw ng ulo. Pero hindi ko rin naman makita sa Bible kasi nakalagay po rito, sabi nila, sa history, sa tradisyon, si Pablo raw ay pinugutan. Pero kung makikita mo rito, sa pinaka-last chapter, ang sabi niya, si Pablo ay nangaral nang walang pumipigil. So, paano siya napagutan? Hindi ko alam. Pero kung titingnan nyo, mga kapatid, dito yung iba, ito yung paano ng disipulo, no? Nakatayong ganyan. Binaliktad. Pilagari ito. Pilagari yung katawan niya. At kung wala kang willpower, di ka aabot sa ganun. Yung iba nga lang, sinuulit ko po, nabulungan lang, nasabihan lang, nakarinig lang ng pangit na balita sa bahay, uwi na ako. Asan ang willpower mo rin? Kaya, paano ka maliligtas? Kung mga ganung bagay pa lang, inasuko na. Bakit? Mahina ang willpower Kaya sabihin natin, halimbawa na lang, sa April naman, pagpe-pray natin, na magpatuloy. Bakit? Nanlalamig na sa April. Anong tawag sa kanya? Cold April. No? Di ba mainit dapat ang April? Pero ngayon, cold April. Nanlalamig na. Sige, pag-pray natin, hawak-hawak tayong kamay. Sige, umiyak tayo. Magsisigaw tayo ganyan na si April pag-pray natin. Pero alam nyo, kung mahina ang willpower niyan, ewan ko na lang yung prayer natin.
Kasi ang nagagawa kasi ng prayer, ginagawa niyang malinaw yung paningin natin na pupunta akong impyerno pag di ako nagpatuloy. Lilinaw. Pero hindi kanya babaloktutin yung leg mo. No? Alam niyo ba yung mga leon? Pagka ano sila, kapag ka na umatake sila, leon, lahat ng pusa yan eh. Leon, yung panther, yung cougar, ano pa ba? Yung leopard, ano pa? Usually kapag ka na kumuha sila ng usa, ang target nila, liig, anong gagawin? Babaloktutin. Yun ang way ng pagpatay nila. Yung iba naman, pag di lang mabali, kakagatin ng todo rito para hindi makahinga. No? Yun ang ano, yun ang yung cheetah. Ganun din ang ano yung mga big na mga pusa. Kakagatin, babaloktutin. Kapag ka inatake nga na ng panlalamig, sige, pray tayo, ganito, ganyan. Sige, pray. Bibigyan ka ng kalakasan. Yes, magiging malakas ka. Ano yung magiging malakas? Yung loob. Na lalaban ako. Hindi na nagagawa ng prayer. Pero kung mahina yung desire mo, kahit na anong prayer, walang mangyayari. Alam niyo ba? Ang isa sa pinag-pray ni Jesus, si Judas. Bandang huli, natanggap na niya. Sabi niya, Lord, pinag-pray ko lahat yung mga to, maliban doon sa isa. Bakit? Alam niyo ba, ang nangyari po ron, ang nakalagay sa Biblia, mismong si Satanas ang pumasok kay Judas. Mismong si Satanas ang pumasok kay Judas para magawa niya yung gusto niyang gawin. Bakit? Pwede kang mag-resist eh. Kaso, hindi na pinaubayan ni Satanas kung kanino sabi niya, ako na. Pwede kang lumaban. Pero kasi yung gusto ni Judas, nananaig. Alam niyo ba na anong faith pinagsasabi mo rin? Anong paglilingkod-lingkod sa Panginoon pinagsasabi mo rin? Pag nag-decide ka na iwanan ng Diyos, hayaan ka niya. Yung isang bagay na hindi niya pwedeng kontrolin. Alin? Yung will. Kaya ang daming tao sa impyerno eh. Huwag mo sabihin hindi gusto ng Diyos na ligtas yan, hindi niya mahal yan. At wala nagpe-pray dyan sa mga yan. Alam niyo ba isang anak ni Morris Cerullo, namatay na drug addict? Yan ang kinukwento sa amin dati. Namatay yung drug addict. Alam niyo ba yung nanay niya, si Mama Teresa, kung tawagin na nila, asawa ni Morris Cerullo, sabi niya, ginawa ko yung pwede kong gawin, ginawa ko yung alam kong pwede kong gawin, ginawa ko yung magagawa ko, kinausap ko, pinapanalangin ko yung anak ko, buong madaling araw, pinagpe-pray ko yung anak ko, pero kung pinili niya yung pag-a-addict niya, wala na akong magagawa. Kasi in the end, hindi ang Diyos ang magdi-decide. Hindi ako magdi-decide. Hindi ikaw magdi-decide. Yung tao ang magdi-decide. Kaya kung walang willpower, walang mangyayari. No? Hindi ka masisave talaga. Kahit pa sabihin mo, by faith, hindi ka pa rin masisave. Pero sayang ang kaligtasan na yan. Ang problema lang kasi, may mga tao po kasi talagang madaling magsawa. Tulad nito, alam niyo po ba ang isa sa pinakamatagal na kasama ko dito? 2 tao. 2 tao. Unang-una, si Jomar. College pa lang kami. Nag-aaral pa lang kami noon. No? Ang tagal ko nang kasama to. Naalala ko pa, nagpupunta kami ng Luneta at nag-share kami. No? 3 kami. Yung isa, yung kasama namin, si Roel. Mag-share kami rin, tapos ikaw muna mag-share, mamaya ako naman, tapos isa naman, ganyan, nag-sharing kami kung ano-anong mga... So, tagal na. Alam niyo ba, yung mga ganyan na yung matagal yung kumbaga, kailangan mo rin, nagtalo na rin kami yan eh. Palagi niyo kayong dalawa, di kayo mag-aaway? Mag-aaway kayo. Gustahan this week. Ha? O tingnan mo, prophecy. No. Pero yung will mo na magpapatuloy ako na hindi tayo maghihiwalay, yung dahilan doon sa nakukuha niyo mga kapatid. Hindi yung mahirap kasi ang tawag nila sa weather. Yung pabago-bago ng mood. Ang pangalawang kasama ko matagal dito, si Auntie Baby. No? Si Auntie Baby, no, yung buhok niya, no, itim pa pero ngayon ayaw magkulay eh. No? Puting-puti na. Pero ang dami na naming dinaanan, pero mga kapatid to, kaya kami magkakasama, hindi naman dahil sa pananampalataya kasi marami nang pwedeng ibang simbahan, di ba? Kaya kami magkakasama kasi pinili namin magkasama. Amen? O tulad niyan, si Jomar kakanta. No? Ilang kanta mo ba, Jomar? 4? 5? By faith. Pero tingnan nyo,
kahit kinakabahan niya si Jomar, minsan hawak niya ang microphone, nanginginig yung microphone niya ganyan, Gumaganon-ganon yung ano niya, yung nagaganon siya, pero minsan nalaglagan pa ng buhay. Pero tingnan nyo, nakaharap pa rin yan, nanginginig yan, kinakabahan, ninenervyos, pero kakanta pa rin. Ano yun? Faith? Hindi. Ano yun? Willpower. Ano pa? Lakas ng loob. Asan ang faith doon? Hindi naman faith yan eh. Malakas ang loob. At ito, sabi niya, ang pagdating sa Panginoon, hindi lang puso ang ginagamit. Kailangan buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Naalala ko po dati noong unang panahon, pupunta ako sa midweek ng Pangasinan. Pamasahe ko sakto-sakto pag ako nalaglagan ng 5. Wala na. No? Tapos nagugutom ako. Tapos mag-i-stop over yung sasakyan doon sa may nagtitinda ng barbecue. Nakatingin kang ganyan malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw na parang kumbaga titiisin mo na ang dami namin dinaanan na ganyan, pero tingnan nyo, nakatagal. Bakit? Kasi hindi naman faith lang willpower. Nag-desisyon ako na mag-stay ako. Nag-desisyon ako na tatapusin ko to. Itong karera nito, itong race na to. Si Jomar nga, naalala ko noong unang panahon ewan ko kung ikaw, punta ka ng Bayambang, siya yung linggo ka ako midweek. Tingnan nyo layo niyan. Ako midweek pupunta ron, kasi wala nang nagtuturo doon. Si Jomar, pag linggo, pagdating niya ng Sabado, sarado yung simbahan. Alam niyo kung saan niya natulog ng Bayambang? Sa gate. Sabi ko, anong ginawa mo? Saan ka humiga? Sabi niya, dyaryo. Saan ka kumuha ng dyaryo? Yung mga lumilipad-lipad dyan. Nilatag daw niyang gano'n. Isipin mo gano'n kalamok doon. Ang lamok doon. Pero tingnan niyo mga kapatid, bakit magkakasama pa rin? Kasi pinili kong maging kasama ka. Amen. Kaya nga, dito, sabi yung gano'n, yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi lang yung heart mo, kundi doon dapat yung mind mo rin. Magandang mag-exhort dito sa part na to na kumbaga parang natandaan niyo ba yung post ko na sabi niya, apelido lang binigay mo sa akin, hindi ang puso mo. Nabasa niyo yun? Yung apelido lang ang binigay, parang kumbaga magkasama na nga tayo, magka-date tayo, pero ang isip mo nasa malayo. O di ba? Alam niyo makmak to Nandito nga tayo, magkasama tayo. Maring tumutugtog ka, nagda-transfer, gano'n. Mac, ha? Ay, di ba? Pwede, ang galing-galing mo mag-gitara, maya-maya, puro A, ka na lang ng A. Sila natapos ikaw A, nasa A. Talagang, oh yeah, baby, yeah. Gumaganon-ganon ka pa, buong lakas. Pero asing isip mo. Amen. Alam niyo ba, isang maganda pong worship song, sa totoo lang yung worship song, na itong gusto ko kay Jomar na-appreciate ko si Jomar Alam niyo kung bakit? Ano yan? Yung kapag kumanta ka ng worship song, damay yung mga tao, pati sila nag-worship, sumasabay sa'yo. Hindi yung, wow, ang pogi ni Jomar. Yung kamukha ni Bruce Willis. Hindi yung yung kumbaga parang humanga ka lang, nagandahan ka lang, yung parang nagka-crush ka lang. Pero yung pagkanta mo, nadamay sila. Na-appreciate mo si Lord, napataas yung kamay mo, napasabay ka sa pagkanta, na-lead ka niya, nakuha ka niya, natangay ka niya sa pag-awit. Amen po ba? Ayun, yun ang maganda Kaya nga sabi niya rito, maaaring yung heart mo daw, yung heart mo ay nandun, pero yung isip mo wala, hindi mo masabing na heart mo pa rin yan. Bakit kasi? Tumutugtog ka, nagmi-ministry ka, pero yung isip mo, wala na rin. Amen. Tapos wala na rin yung lakas. Ano yung wala na lakas? Wala na. Parang, sa nagkakaintindihan po tayo, Ito, alam niyo, sinasabi ni Lord, mahalin mo siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Ano yung kaluluwa? Actually, yung kaluluwa na natukoy dito, emosyon. Emosyon. Saan nakalagay, Kuya Boy, na sa pag-worship, required ang emosyon sa atin. Hindi yung, purihin ka, Panginoon. Required ang emosyon sa
sa pag-awit. Sabi niya, ipadama niyo ang inyong mga damdamin. Required yun na kapag ka nagpuri ka, talaga nagpuri ka. Amen po? Amen. Ngayon, yung worship na walang damdamin is patay. Alam niyo po, ang isa sa nakita ko na pinakamagandang service, kahit pangit ang sermon, ay yung worship nila buong damdamin nakabigay kay Lord. At yun ang kailangan ma-practice natin. No, tinitingnan ko si Ate Donna kanina kung sumasayaw eh. No? Na talagang bigay si Ate Donna eh, para bang 1,000 tayo rito eh. No? Pero yung emosyon mo kailangan nandun, na parang ganito, sasabihin ni Jomar, I love you. Tapos sasabihin mo, I love you. Tawag doon, walang emosyon. May kumbaga parang sasabihin nung misis mo, love you. Tapos sasagot yung mister, love you too. At parang bumilis. No? Na parang matapos na. Na walang emosyon dun eh. Ito po mga kapatid, no? Sa paglilingkod natin, ay sa palagay nyo kaya yung sinabihan siya ni Elijah na umuwi ka na. Ano sabi niya? Hindi ako uwi. Hanggat buhay ako, hanggat andyan si Yahweh. Hindi kita iwanan. Ang sungit. Masungit si Elijah. Sabi niya, hindi kita iwanan. Tinataboy ka na. Di ba ano? Sabihin mo ganun sa katabi mo, break na tayo. No. Talagang sinasabihan mo na umuwi ka na. Parang ganito eh. Sinabi mo sa akin, sumunod ako sa iyo. Pagkatapos ngayon, pawiin mo ko. Hindi ba? Pero dito, sabi niya, sino ang makakapasa, yun ang sasabihan na anong gusto mo. At pinapakita rito ng Diyos. Kasi alam niyo po, minsan ano ba tawag dito? Minsan nakakapagod. Na konting problema lang, huwi na ako, sasabihin ng worker. Konting problema lang, sasabihin ng pastor, ayoko na magpastor. Alam niyo ba yung mga nagsabing ayoko na? Sa Bible. Maagang namatay. Isang example dito, alam niyo kung sino? Elijah. Hinabol siya ni yung babae. Ni Jezebel. Hinabol siya. Bandang ulit sabi niya, gusto ko nang mamatay. Ayoko na, pagod na ako. Sabi ni Lord, sige, pahinga ka muna. Pero alam niyo ba? Sige, umuwi ka na. Wala nang lakas eh. Wala nang lakas. Wala nang emosyon. Wala nang lakas. Maaaring yung heart niya nandun pa rin, pero wala nang lakas. Wala nang gana. Wala nang ibubuga. No? Ano ba yung kantang yun? Anong kanta na nga ito? Yung sige na ulan ibuhos mo. Hindi yung Hindi kaya napapagod. o yun. Ay nagsasama. Wala nang ibubuga. Wala nang kumbaga parang sinabi ni Lord kay Elijah, sige, pahinga ka na. Tapos uwi ka na. Natalo siya eh. Nasabi niya, Lord, gusto ko na mamatay, kunin mo na ako. Kung gusto naman niya talagang mamatay, di sana tumalo na lang siya ron sa puno na inakyatan niya. Pero ito eh, pag nakita na lang Diyos yung heart mo, yung emotion mo, yung isip mo, yung lahat sa'yo na ayoko na. Sige ka, baka pagbigyan ka ng Panginoon. Hello? To whom much is given, much is required. Pagka inaarte ka riyan at ano ba tawag doon? Yung nagtampisaw ka rin, yung nag-tantrums ka rin, ayoko na, Panginoon. Ingat ka. Si Elijah, pinagbigyan ng Diyos. Sige, umuwi ka na. Umuwi talaga. Namatay ng maaga na. Hindi naman siya namatay, kinuha na. Bakit? Ano pang silbi mo kung wala na yung heart mo? Ano pang silbi mo kung wala na yung isip mo sa ginagawa mo? Anong silbi mo kung wala na yung emosyon mo? At anong silbi mo kung tamad ka na? Doon tayo talo. Amen? Kaya, paalala ko po rito, sabi niya ganun, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. So, ito po yung sinasabi ni Lord. Balikan ko lang po itong part na to na sabi niya,
Pagkatapos siyang malagpasan yung mga bagay na yon, yung mga testings na yon, yung mga nire-require sa kanyang yon, no? Tingnan niyo po yung decision na ito. Hindi lang naman alam yung sagot eh. Kasi yung time na sinabi ni Elijah sa kanya na uwi ka na. Yan, alam mo naman ang sagot eh. Alam mo, hindi naman sa isip lang na yung kumbaga 1 + 1 = 2. Alam mo eh, hindi yun eh. Kundi yung desisyon ko na mahihirapan na naman ako. Masungit tong kasama ko. No, may demanding ito. Pero ginagawa ko to sa Panginoon na kumbaga kung sasabihin kong oo, mararanasan ko na naman yung hirap. Mararanasan ko na naman yung kasungitan niya. Mararanasan ko na naman yung hirap makisama. Nakukuha niyo mga kapatid sa presensya mo nga? Sa presensya mo, Panginoong Yesus. Panginoon hangad ko lang sa presensya mo. One more time, sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Yesus. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-aalay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang mamalagi sa presensya mo. Ulitin nga po natin, sa presensya mo. Sa presensya mo. Sa pagtaas sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-aalay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-aalay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Alam niyo po sinabi ng Bible, sabi niya gano'n, itong mga tao ito lumalapit sa akin sa salita. Nagpe-praise the Lord sila pero yung heart nila malayo. So hindi pwede yung salita mo lang. Sabi niya yung heart mo. Pero alam niyo po ba, hindi pwede yung half-hearted ka. Kalahati lang ng puso mo. No? Nire-require niya sa'yo
Yung buong puso, buong isip, buong emosyon, buong lakas. Sabi niya, these people come to me, sabi niya ganun, with their tongues. Pero yung heart nila malayo. Hindi pwede. Ito yung requirement na hinahanap ng Diyos sa atin na alam niyo kapag dumating yung time, sige, naglilingkod ako, pero wala na yung lakas ko, wala na yung emosyon ko, wala na yung isip ko. Sa totoo lang, backslide ka na naman. Nagsisimba ka pa, nagmi-ministry ka, pero sa loob, backslide ka na. At meron po akong isang meeting na pastoral meeting na ngayon ko lang i-reveal to Biglang habang nagsasalita akong ganun, sabi ko, ano yung palatandaan na okay ka pa? Ngayon, yung time na yun, nakikinig na lang ako sa sarili ko. Hindi ko alam bakit ko sinabi. Ano yung palatandaan na ikaw ay okay pa? Na hindi pwedeng hindi nangyayari sa iyo to sa loob ng isang linggo. Kailangan nangyayari sa iyo to. Ngayon, ano yung palatandaan na okay pa? Okay ka pa? Ngayon, nakatingin yung mga pastor, sabi na, prayer. Sabi ko gano'n, doon sa loob ko, hindi ko alam Kasi alam ko, ito yung tinatawag na prophecy na. Alam niyo, lumabas na lang sa bibig ko, yun ang pupuspos ka. Hindi lahat pwedeng lumagpas ang isang linggo na hindi mo nararanasan ang mapuspos. Kaya nung lumabas sa bibig ko, sabi ko, oo nga Kasi pwede kang mag-pray every day. Pero yung napupuspos ka, kasi ang sinasabi po rito na being not drunk with wine, na hindi ka dapat nalalasing sa alak. No? Kundi sa Espiritu ng Diyos na sabi niya, dapat nalalasing ka. Ano ibig sabihin nalalasing? Napupuspos pa. Nalalasing ka pa sa pagpupuri. Napupuspos ka pa. Ngayon, may mga tao po ako, mga kakasama natin na dumating yung time nakikita ko din na napupuspos. Sabi niya, alam mo ba yung puso ko? Hindi ko alam ang puso ko, pero action mo, nalabas ang puso mo dyan. Ang kabanalan nagsisimula sa puso, pero lumalabas sa pananamit. Kasi kung banal ka, andun ang kabanalan sa'yo, lalabas sa pananamit mo yan. Lalabas yan sa pananalita mo. Lalabas yan sa etiketa mo. Lalabas yan sa action mo. Amen po ba? Kaya, sabi niya, huwag mo ko i-judge. Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n, hindi kita ginadjudge. Sinasabi ko lang sa iyo yung judgment ko. Biliro ko na lang na gano'n. Sabi ko, di ka na napupuspos. Akala mo lang yan. Alam niyo, sa loob po ng ilang panahon, wala na. Pastor yun, nawala na. Bakit? Kasi kapag yung action, yung mind mo, yung emosyon mo, malayo na. Sa totoo lang, nasa church ka pa, pero backslider ka na. Yung isang bagay na igagalang sa iyo ng Diyos, alin yun, yung will mo. At kung mahina ang willpower mo na sundan siya to the point of death, hanggang doon sa puntos na papatayin ka na, hindi, mag-decide ako, tatayuan ko yung pananampalataya ko. Ito yung faith ko. Kaya nga sabi niya ganun, tiisin nyo mga pagsubok na darating sa inyo. Maging matibay ka, maging malaki, yung willfully susunod ako sa Panginoon. Ito ang desisyon ko. At kapag ka nagawa mo yan, susunod na sasabihin sa iyo ng Diyos, anong gusto mo? Dahil nakapasa ka. Anong gusto mo? Yun yung reward natin. Na kapag natapos mo itong mga bagay na to, tatanungin ka ng Panginoon, ano ang gusto mo? Amen? Meron pa tayong kailangan i-prove. Meron pa tayong kailangang patunayan. One day, no? Dahil lang doon sa katapatan natin, doon sa nagdesisyon ako na nag-will ako na yung willpower ko ang ginamit ko na itong gagawin ko, makukuha ko yung kahilingan ko. Bakit? Tatayuan ko yan magkakaroon ako niyan, ibibigay sa akin ng Diyos yan. Sa totoo lang, tinanggap ko na, ipaglalaban ko na lang. Kung mahina yung willpower mo, hindi mo maipaglalaban yan. Bakit? Magsasawa ka maglulupay-pay ka na parang, ay, wala ata. No, lalaban ka. Hindi. Anong reward kay Elisha?
anong gusto mo. So ito yung bagay na dapat nating i-achieve, na dapat nating maabot, na hindi lang pala pwede yung ganyan, ganun kasi ang dami pong nalalaglag, ang daming nawawala sa paglilingkod dahil sa mahina ang willpower. No? Na parang, nulit ko po, masisave ka by faith, no? Sa heart mo, sapat na yun. Pero sabi niya gano'n kailangan mo pa rin ang paglilingkod mo dapat with all of your mind, with all of your emotions, with all of your strength. Amen? Amen. Sige po, nagrupo tayo ng tiga-tigatlo. Kasi alam niyo po, may nagsabi po sa akin na, actually, may ilang tao nagsabi sa akin na habang pinagpe-pray daw po nila yung camping natin ngayon, nakikita raw nila na magkakaroon po ng brownout. Naapektuhan daw po yung camp. Kaya pag-pray natin itong kuryente. Nararamdaman niyo yung presence ni Lord. Ang lakas ka Nakaka-bless nga Kahit na kaunti lang tayo ito. Hindi ka alam ng mundo. Siguro ko alam ng mundo to. Pupunta lahat yan dito Ang lakas ang anointing ni Lord ngayon. Na-appreciate ko yung ito yung nagagawa ng prayer ng mga tao prayer nyo. At yung prayer ng mga tao ito, nararamdaman na natin, kumbaga parang kumakalat na. Ayan, alam niyo po ba sabi ni Lerod noon, kasi sila ang pinakalas na mag-anniversary bago mag-sem break camp. October kasi yun ata hindi ako nagkakamali, October yun yung anniversary nila. Sabi niya sa akin, alam mo Kuya Boy, yung anointing na paparating ng camp, nararamdaman na namin, kaya pati anniversary namin parang camping na. Ang ganda nga na ganito pala yung dynamics, ito pala yung pagkilos ng Holy Spirit. So, isa ring malaking katanungan sa atin na sabi niya gano'n, in everything you do it for the Lord. Lahat ng ginagawa mo, kahit naglalaba ka lang riyan, kahit na sasampay ka lang, gawin mo na para sa Panginoon. Ibig sabihin, pati yung paghuhugas ko ng pinggan, gusto ng Diyos, andun yung sigla. Na may reason akong mabuhay. Yan. Sana, si tatay madala natin sa camp. Iniisip ko kung paano ngayon. Andun ako sa likod sino ba? Paano ba? Gawan po natin ang paraan. Sige po, grupo tayo ng tiga-tigatlo. Pag-pray natin yung camping. Sa present
sa presensya Sige, pawit po tayo. Panginoong Yesu, Ang manalangin sa presensya mo. Sa pagmamahal ng mga kamay mo sa
Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo. Totoo nga yung sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwang nangungulila. Hindi man namin nakikita, pero nararamdaman namin na hindi kami nag-iisa. Sa pag-akit mo sa langit, hindi mo kami iniwang nag-iisa. Hindi mo kami iniwang nangungulila. Mas nararamdaman pa namin ang presensya mo kaysa sa mga magulang, mga tao nagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. At yung pakiramdam na ito, tagus sa puso. Dalangin namin, Panginoon, na tumira kami dito, na hindi na ito mawala, maalis sa amin. Sa buong paglilingkod namin sa isang mga panahong pandarating. Kaya mo, Panginoon, mauhaw kami, magutom kami sa presensya mo. Sa pagtaas ng kamay ko, kaya mo, Panginoon, masaksihan naman din namin yung healing mo, yung mga miracles mo sa aming mga buhay at sa mga buhay ng mga taong ilalapit namin sa iyo. Gawin mo kaming kompleto, Panginoon. Hindi lang yung healing sa mga kaluluwa, sa heart namin, kundi pati yung healing sa mga katawan namin. Yung mga himala sa katawan namin. Itong healing namin naman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malapit na talaga ang camping, ano? Pero parang believers camp ang dating.